Eto yung in-order kong ukay-ukay. Naghahanap ka rin ba ng pwedeng side hustle or gusto mo ng ekstrang pagkakakitaan? Subukan mo mag-ukay-ukay. Yung puhunan mo pwedeng magdoble, magtriple, or masigit pa, depende sa diskarte mo. Hi! For today's video ay tuturuan ko kayo ng mga diskarte sa pagtitinda ng mga used clothing or better known as ukay-ukay. Gawin nating sample tong kinuha kong bale. This is from Japan at ang code ay J199. Naglalaman ito ng 45 kilos of mixed polo, blouse at shirts. May nahalo nga din pala ditong mga long sleeves at polo shirt na panlalaki. Actually, kaya nga pala ako kumuha ng bale na to dahil kailangan ko for personal use. Kailangan ko sina mga quote-and-quote bagong tops na gagamitin ko every time na magkukrus kami. Pang Titas of Manilas na nga pala yung mga bet kong pormahan ngayon, kaya nababagay talaga sa akin itong nilalaman ng mga bale. Vintage style, classy, semi-formal, at medyo pang office look. Ganon ang mga bet ko. So after ko nga binuksan yung bale ay binilang ko agad kung ilan ang nilalaman. At meron siyang total of 232 mixed tops. Kaya eto, papakitaan ko muna kayo ng preview. Ito muna yung mga puting blouse. Ito mapapansin nyo, lukot-lukot pa talaga sila, no? Medyo hindi pa kaaya-aya yung itsura nila. Kung ibebenta mo agad yan ng ganyang lukot-lukot ang itsura, eh mahihirapan ka makapag-convince ng buyer. Oh wait, lipat muna tayo dito sa mga makukulay na polo blouse. Halo-halo materials niyan, merong cotton, satin, silk, denim, polyester, sheer, etc. Medyo hindi pa rin maganda sa mata, no? So kung ibebenta mo yan ng ganyan as is, medyo mababa lang ang presyo. Pero kung lalagyan mo ng effort yan, ay pwedeng tumaas ang value niya. So ang gagawin ko, lalaban ko muna yung mga yan, tapos susuotin ko, isusukat ko mismo. Ako na mismo ang magmo-model para makita nyo kung anong itsura when worn. Pero bago yon, i-flex ko muna itong mga nakuha kong panglalaki. Ang gaganda ng quality, grabe. Ang daming branded. Bagay na bagay itong pamporma ng anak ko. Ito nga, may nakuha akong Christian Dior na long sleeves. Grabe, diba? At yung quality niyan, goods na goods pa talaga. Ito pa nga ang isa, meron ako nakuha Armani Exchange, meron pang tag. Grabe, as in, sa dalawa pa lang na yan, bawing-bawi na ako sa binayad ko dito sa bale. Ito pa nga, mga Uniqlo na shirts, ang lilinis nila, grabe. Winner na winner talaga sa quality. Meron nga din ako nakuwang isa, meron pa talagang tag, as in, hindi pa nagamit. Ito pang isa, Adidas na polo shirt, diba? Tapos again, Uniqlo. Wala akong masabi, bawing-bawi agad ako sa pinuhunan ko. Kung maraming magagandang items, syempre, meron din mga items na hindi bentables. Kagaya neto, marami siya mga butas. Meron pang isang uniform ng McDo. Hindi pwedeng ibenta yan. Ito rin isa, work uniform. Hindi ko alam kung saan ito, pero ang ganda ng quality. Mas magandang quality nito. Dark blue long sleeves. Kaso uniform nga siya, so feeling ko hindi siya mabebenta. Ito naman, meron siyang malalaking stains na sa tingin ko hindi na siya matatanggal kahit gaanong kuskus pa ang gawin mo. Ito rin, ang laki ng mancha. Feeling ko rin hindi na maaalis to. So ayan, let's say meron tayong 10 items na hindi bentable or yung reject na. Parang ganun. Eto na nga, after kong i-flex sa inyo yung mga items na nakuha ko, inilaban ko muna sila kasalukuyang pinapatuyo. Oo nga pala, ito na, ichichika ko sa inyo kung magkano yung kuha ko dito sa bulto. Once again, Japan bale po ito. Ang code is J199, mixed blouse and shirt. Ang isang bulto ay may bigat na 45 kg at ang presyo niya ay 2,500. At ito na nga, tinry ko na yung mga items na minine ko. Para magkaroon kayo ng idea at para ma-visualize nyo rin yung itsura ng mga damit kapag sinuot na. Etong blouse na to, gustong-gusto ko yung kulay niya kaso hindi ko pinlansya kasi wala na akong time. Diba? Vintage na vintage yung itsura niya. Classy, medyo semi-formal, pang office, ganun. Bagay na bagay ito pang rampa ko sa loob ng barko pag nag-cruise na ulit kami. Pag-usapan naman natin yung presyuhan kapag nagbenta kayo nitong mga ukay. Magkano ba yung puhunan ko dito? 2,500 yung bale plus 300 na shipping fee. So, 2,800. Yung laman ng bale is 232 o sabihin natin 200 na lang kasi yung iba reject. 2,800 divided by 200 is equals to 14. So, ayun na yung puhunan mo kada piraso ng damit. 14 pesos. Ngayon, nag-effort ka, naglaba ka, namlansya, minodel mo yung damit. Pwede mo ngayon yung presyuhan ng 99 kada item. Actually, may mga nakikita nga ako kung magpresyo, grabe. Sa Instagram, may nagbebenta 500 kada blouse. Ukay yun na, second hand item. Depende kasi yan sa presentation mo. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, pwede mo sigurong presyuhan ng kahit 50 bilang introductory price. For example, sa 200 items, nakabenta ka ng 150. 50 pesos ang presyo mo kada item. Di meron ka ng 7,500. Halos nag-triple yung puhunan mo. Depende pa sa sipag mo yan. Kung araw-araw ka magla-live or magpo-post, mas malaking kikitain mo. By the way, dito nga pala ako order ng bale sa Tipid Clothing. Ito yung kanilang FB page. Legit supplier talaga yan. Diyan ako kumukuha ng mga panahong nagtitinda pa ako ng ukay. Kaya kung gusto mo rin ng extra income, abay kumilos ka na. Hindi darating ang pera ng kusa. Nasa tamang diskarte yan. Gusto niyo pa bang mag-sample ulit tayo ng ukay bale? Comment nyo lang kung anong klase ng ukay
item yung gusto nyong i-haul natin sa susunod. Pwedeng trouser, pants, knitted tops. Tignan natin kung ano maganda.